Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng pulisya ang mga most wanted persons sa isinagawang mabilis at koordinadong manhunt operation noong hapon, Pebrero 13, taong 2026, ang isang akusado sa Barangay Bacal 3 sa Talavera, Nueva Ecija. Ang operasyon ay sinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Heril L. Bruno, Police Colonel at Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Bandang alas 4:15 ng hapon, nagsagawa ng Manhunt Charlie Operation ang mga operatiba ng Talavera Municipal Police Station o MPS sa pangunguna ni Rogelio L. Pacificar Jr., Police Lieutenant Colonel at Chief of Police, katuwang ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit o PIU, 4th Force Operations Battalion o FOB, 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC, at 3rd Platoon ng 303rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB3. Sa bisa ng isang warrant of arrest, inaresto ang isang 22 anyos na lalaki na residente ng nasabing barangay. Ang suspek ay nakalista bilang isa sa mga most wanted person ng Talavera at naharap sa kasong rape sa ilalim ng Article 266A, Paragraph ID ng Revised Penal Code na inamyandahan ng Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 at Republic Act No. 11648 na nagpapalakas ng proteksyon laban sa rape at sexual exploitation at nagtataas ng edad sa pagtukoy ng statutory rape. Habang naaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulisya ang isang lalaking may kinakaharap ding kasong attempted murder sa isinagawang operasyon sa Barangay Pag-asa, Talavera, Nueva Ecija. Pinangunahan ito ng Talavera Municipal Police Station o MPS, katuwang naman ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit o PIU ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, 2nd Police Mobile Force Company at Regional Mobile Force Battalion 3 o RMFB3. Ang operasyon ay isinagawa sa ilalim pa rin ng direktang supervision ni Police Lieutenant Colonel Pacificar Jr. ng Talavera MPS. Naaresto ang 27 anyos na lalaki, binata at residente ng Barangay Hulo, Santo Domingo, Nueva Ecija sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong attempted murder. Ang naturang warrant ay inisyu ni Maximo B. Ancheta Jr., Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 89, 3rd Judicial Region na may himpilan sa Barangay Balok, Santo Domingo, Nueva Ecija na may petsang Oktubre 23, taong 2025. Agad na dinala ang mga akusado sa Male Custodial Facility ng Talavera MPS kung saan sila pansamantalang nakadetine para sa kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas. Ayon sa pamunuan ng Talavera MPS, patuloy ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa mga wanted na individual sa lalawigan. Sinabi naman ni Police Colonel Bruno, patuloy ang pinaigting na kampanya ng NEPO laban sa mga wanted na individual bilang bahagi ng mas pinalakas na police operations upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Mahalagang hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawa sa lokal na pamahalaan ang isinakatuparan matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA ang Social Security System o SSS, Cabanatuan Branch at ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon para sa pagpapatupad ng Contribution Subsidy Provider Program. Sa ilalim ng nasabing kasunduan, sasagutin ng municipal government ng Gabaldon ang buwanang hulog sa SSS ng mga non-permanent employees nito. Kabilang sa makikinabang ang mga barangay health workers o BHWs, child development workers o CDWs at iba pang kawani na walang regular na plantilla position ngunit patuloy na nagsisilbi sa komunidad. Layunin ng programa na mabigyan ng sapat na social security protection ang mga manggagawang dati ay walang sapat na benepisyo tulad ng sickness, maternity, disability, retirement, funeral at death benefits.
Sa pamamagitan ng Contribution Subsidy Provider Program, masisiguro na magkakaroon sila ng proteksyon at seguridad sa oras ng pangangailangan. Ayon sa mga opisyal, ang hakbang na ito ay patunay ng malasakit ng lokal na pamahalaan sa kapakanan ng mga frontliners at community workers na may mahalagang papel sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan at pangkaunlaran sa mga barangay. Pinuri rin ng SSS Cabanatuan Branch ang inisyatiba ng LGU Gabaldon sa pamumuno ni Mayor Joby Imata na nagpapakita umano ng pagiging responsableng katuwang ng ahensya sa pagpapalawak ng social security coverage sa grassroots level. Sa pamamagitan ng partnership na ito, inaasang mas marami pang lokal na pamahalaan ang mahihikayat na sumali sa programa upang mabigyan ng proteksyon ang kanilang mga manggagawa. Ang MOA signing ceremony ay dinaluhan ng mga opisyal mula sa SSS at LGU Gabaldon na nagpahayag ng kanilang suporta at pangakong tiyaking maayos ang implementasyon ng nasabing programa para sa kapakinabangan ng mga empleyado at ng buong komunidad. Ipinamalas ng isang pulis ang tunay na diwa ng serbisyong mabilis at tapat matapos niyang agarang rumisponde sa isang tricycle driver na pinaniniwala ang inatake ng stroke habang nagmamaneho sa kasagsagan ng trapiko sa Burgos Avenue sa lungsod ng Cabanatuan. Nangyari ito noong umaga ng Pebrero 13 taong 2026. Kinilala ang rumisponding pulis na si Joel V. Dimaun, Police Senior Master Sergeant o PSMS na nakatalaga sa Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Habang nasa kasalukuyang duty, napansin niya ang pagkakagulo ng ilang tao sa gilid ng kalsada. Agad niya itong nilapitan upang alamin ang sitwasyon. Sa kanyang paglapit, tumambad sa kanya ang isang lalaking tricycle driver na wala ng malay habang nakaupo pa sa minamanehong sasakyan. Hinala ng mga nakasaksi maaaring inatake ito ng stroke habang nasa biyahe. Hindi na nag-aksaya ng oras si Master Sergeant Dimaun at sa tulong ng isang mabuting sibilyan, mabilis na isinakay ang biktima sa isang sasakyan at dinala sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Pinuri naman ni Heril L. Bruno, Police Colonel at Provincial Director ng NEPO, ang ipinakitang dedikasyon at malasakit ng kanyang tauhan. Ayon kay Police Colonel Bruno, ang maagap na pagresponde ni Dimaun ay malinaw na patunay ng taus-pusong pagtupad sa sinumpaang tungkulin ng bawat miyembro ng kapulisan. Binigyang diin din niya na ang ganitong uri ng paglilingkod ay nakaayon sa gabay ni Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3 o PRO3 at sumasalamin sa patuloy na pagsuporta ng NEPO sa PNP Focus Agenda sa ilalim ng pamumuno ni Jose Melencio Sinartates Jr., Chief ng Philippine National Police. Ayon pa kay Bruno, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala na sa oras ng pangangailangan, ang kapulisan ay handang umagapay at kumilos upang mailigtas ang buhay ng mamamayan. Isang konkretong patunay ng adikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.